kasundo ni Kristo, ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkakasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkakapatid ay napapanauli mo sa dati at napanunumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa rin siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot niyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa ng paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ng pistahan ni San Roque, ang patron po ng mga pestilence, no? Ang patron kung saan tayo'y tumatawag upang ang mga bagay na nangyayari, halimbawa ang pandemya o ang mga bagay na nangyayari dahil sa laganap na sakit ay magkaroon ng kagalingan at maibsan sa kanyang pananalangin para sa atin. Kaya nga po, nung buong pandemya, San Roque po ang tinatawag natin bilang patron upang tayo'y ipanalangin at ipagadya sa sakit na ito. Yung buhay po ni San Roque ay isang buhay na marangya. Nung mga panahon na siya ay bata, yung kanyang tatay ay isang gobernador at sila ay mayaman. Nung namatay yung kanyang mga magulang, no, ang kanyang nanay ay malapit sa simbahan, no? Yung namatay yung kanyang mga magulang dahil napalapit siya sa pamumuhay ng simple at ang tawag sa kanya ng Panginoon ay mamuhay ng payak, lahat po ng kanyang kayamanan ay ibinigay niya sa mahihirap at sumapi siya o sumama siya sa Third Order ng mga Franciscan at namuhay ng isang pulubi na umaasa lamang sa limos ng mga tao. Papunta siya noon sa isang lugar at sa isang pilgrimage papunta sa banal na lungsod, no, sa Holy Land. At dito o sa Europa, doon sa Roma, papunta siya sa Roma. At papunta dito, nagkaroon ng tinatawag na laganap na sakit, no? Kung inyo po matatandaan yung history nyo, meron po tayo o nagkaroon tayo ng Black Plague na siyang naging dahilan kung bakit ang marami sa mga taga-Europa ay nagkamatay. At doon sa pagdaan niya, no, siya ay nag-a-administer sa mga may sakit at sa pamamagitan ng pagtatanda sa krus ng mga may sakit, sila'y nagkakaroon ng kagalingan.
Matagal na panahon na tumutulong si San Roque sa may sakit hanggang sa isang araw, dinapuan siya ng sakit at makikita sa kanyang binti yung epekto ng sakit na ito, nitong bubonic plague na tinatawag. At yung milagro, ang ginawa niya nung siya'y nagkasakit na, pumunta siya sa isang forest, no? At dito, siya ay ina-administer ng isang anghel at ng isang aso. Yung aso ay nagbibigay sa kanya ng tinapay at yung anghel naman ay sinasamahan siya upang i-comfort at pagalingin. Kaya nga po yung mga imahe ni San Roque, makikita nyo parati ang isang anghel at isang aso. Kaya nga po kinikilala din siya bilang mga patron ng mga mahilig mag-alaga ng aso at ng mga aso. Kaya nga po, itong si San Roque, dahil sa kanyang pagiging matapang, pagiging tapat sa Diyos ng mga panahon na mahirap makipagkapwa, mahirap samahan yung mga taong may sakit, kinilala siya ng simbahan bilang patron ng mga ganitong klaseng pagkakataon. Hindi po nakita ni San Roque kung ano yung mga nangyari o ano yung dulot ng kanyang pagiging mapagmahal o charitable sa kanyang kapwa. Pero damang-dama po ito ng mga taong kanyang tinulungan, ng mga tao na nagkaroon ng kagalingan dahil sa kanyang pananalangin at intercession. Tulad po nung karanasan ni Moises sa ating unang pagbasa. Sinabi po sa unang pagbasa, ipinakita sa kanya ng Panginoon yung lupang pangako. Noong mga panahong pong ito, si Moises at ang mga Israelita ay naglalakbay doon sa lupang pangako ng ating Panginoon sa kanila pagkatapos silang ipag-adya doon sa kanilang mga kaaway. Ipinatanaw sa kanya, pero ano mo sabi ng ating Panginoon? Hindi ka na makakapunta dyan. Hindi mo na mararating yan. Pero si Moises, hindi tumigil sa kanyang pagiging mabuti. Hindi tumigil o nawalan ng pag-asa sapagkat alam niya yung pangako ng Diyos ay matutupad. Pwede pong sa ating buhay may mga ganito ring pagkakataon. Merong pagkakataon na gumagawa tayo ng mga bagay na mabubuti upang sa uli makita natin yung epektong itong kabutihan sa atin. Pero hindi natin alam yung itinatanim nating kabutihan tulad ni San Roque, yung itinatanim niyang kabutihan doon sa mga may sakit, nagkaroon pala ng mabuting epekto sa mga taong nakapaligid doon sa mga taong ito. Dahil pinili ng mga taong ito na magmahal tulad ng pagmamahal na kanilang naranasan mula kay San Roque. Katulad din ng ating ginagawa. Tayo gumagawa ng mabuti, nakikipagkapwa-tao, tayo ay gumagawa ng lahat ng kabutihan, hindi man natin makita, pero yung mga taong ginawa natin ng kabutihan, gumawa rin pala ng kabutihan. Pinagpatuloy pala yung tama nating ginagawa. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, di natin kailangan ma-discourage. Bakit? Kasi yung ating mga ginagawa, kung ito ay maganda at mabuti, ito'y ipagpapatuloy. Kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos, kahit wala tayo, may pagpapatuloy tayo. Ito po yung ibig sabihin ng lahat tayo ay mahalaga. Lahat ng ating ginagawa ay makakatulong sa pagpapabanal sa bawat isa. Ito rin yung sinasabi ni San Pablo nang sabihin niyang iba yung nagtanim, iba yung nagdilig, no? Iba yung nag-nourish, at iba yung aani. No? Ano yung intention? Magpalago ng tinanim. Ang intention, ipagpabunga yung itinanim. Iba't iba man yung nag-nurture, iba't iba man yung nagbigay ng pagkalinga. Halimbawa dito sa taong ito, ang ultimate goal, mailapit sila sa Diyos. Ganun po yung ating gawain. Ang bawat isa po ay mahalaga sa atin dahil ang bawat isa ay dapat nagtutulungan upang marating natin ng kaharian ng Diyos. Ikalawang punto po, mga minamahal kong kapatid, narinig natin sa ating mabuting balita ang ating Panginoong Hesus na nagtuturo
kung paano ba ang tamang pagkompronta o pag-fraternal correct, no? O magkaroon ng fraternal correction sa ating kapwang nagkasala sa atin. Fraternal correction, ibig sabihin po yung pagtatama sa isang maling nagawa sa atin. At maganda yung paraan nito. Yung una pong paraan, sabi, kausapin mo in private. Kapag po tayo ay nagtatama, yung mga magulang po na naririto, kailangan nating maging maingat din. Bakit? Minsan, ang hangad natin itama yung maling ginagawa. Itama yung pagkakamali ng taong mahal natin. Pero minsan, kapag ka ito ay ginawa in public o may nakarinig na iba, minsan yung intention to correct ay hindi na nananaig. Bakit? Pinahiya na ako O kaya naman yung batang pinapagalitan nyo, imbis na matuto, ano yung matatanim sa kanila? Yung galit, yung masakit na salitang sinabi mo. Kaya nga kailangan natin maging maingat. Bakit? Gusto nating itama ang isang pagkakamali, pero makadyos din ba yung paraan na ating ginagawa upang itama yung pagkakamali? Minsan po, habang ako'y naglalakad pa uwi, galing dito, papunta sa Tondo, may narinig akong nanay, malapit doon sa simbahan, nung nagmura yung anak niya, pinagalitan din niya ng mura. Mali yan, tapos nagmura siya. Hindi na itatama ng isang mali, yung isa pang mali. Pangalawang step, sabi doon sa pagtatama na itinuturo ng ating Panginoon, kailangan daw nating magsama ng ibang tao upang maging saksi. Pagkatapos, kung hindi talaga makikinig, anong gagawin? Hingi ng tulong ng simbahan. Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, tayong lahat ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon upang ating mapagtanto yung ating pagkakamali. Kung tayo nagkakamali, kailangan, ma-realize natin at tanggapin natin yung ating pagkakamali at sikaping ayusin at isabuhay ang turo ng Diyos. Sikapin na magpakabuti. Kung doon naman tayo sa part na tayo nagtatama, ang tawag din magpakumbaba at ibaba yung ating sarili upang yung ating tinutulungan na itama, yung ating tinutulungan na ituwid yung kanyang landas, hindi rin mag-isip sa atin na tayo ay self-righteous o nagbabanal-balalan o nagpapakabuti lang. Ang lahat po ng bagay, mga minamahal kong kapatid, itong mga simpleng bagay na ito, makakatulong po sa ating kabanalan kung atin pong isasabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hilingin po natin ng pamamatnubay at pananalangin ni San Roque. Amen.